Magandang morning mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Huwebes, November 2, 2023. Ako po si Attorney Mimi Sandoval Sebrio at ito ang Huntahang Ligala. Magandang umaga sa inyong lahat. Mga kasangbahay ha, bago ako tumuloy sa aking pagbati, syempre makakasama ko ngayong umaga, nag-iisa ang inyong tagapaglingkod na rin dito sa Huntahang Ligala. Walang iba kundi si Dean Cecilio Duca. Dean, magandang umaga. Magandang umaga, Attorney Mimi, at I'm so glad na nakita uli kita at nakasama sa programang ito at maglingkod sa ating mga kasambahay. Yes, Dean, tayo ngayon, twinning tayo, parang para tayo naka-polka dots. Diba? Oo nga, di naman tayo nag-usap pa. Oo nga, diba? Talagang gano'n na talaga, magka-wavelength na kami ni Dean sa sobrang dalas namin magkasama dito sa programa. Good thing naman yun, Dean. Dean sana nakapagkape ka na, ako hindi pa nga mamaya-maya pa. Pero sana kayo at ang ating mga kasambahay nakapag-unat-unat at nakapagkape na ngayong umaga. Oo. Oo nga, masarap mag-almusal lalo't walang pasok, ano? Oo nga. Din tama, today is a special non-working holiday. Oo, at wala tayong pasok, kaya lang yung mga manggagawa na arawan ang sweldo pag walang pasok, wala rin bayad. Yun lang, oo. Oo nga, paminsan nakakalimutan natin din kasi ako lagi ko talagang sineselebrate dito. Talagang ina-announce ko pag regular holiday, mga special non-working holiday. Pero oo nga din, kung arawan ako, ang lungkot naman para sa kanila. Maliban na lang, pwede ba yun din kung papapasukin sila? Kahit special non-working holiday, kung papasukin? Desisyon naman yan ng employer, Attorney Mimi, at pag pinapasok sila sa ilalim ng ating umiiral na batas, dapat bayaran sila ng kanilang sweldo, 100%, plus 30% na premium pay doon sa 8 hours of work. Yan ang regulasyon natin. Kaya dapat din talaga kung ikaw ay manggagawa, talagang sinasaulo mo yung mga holidays kasi may implication din yan sa sweldo mo kung ikaw ay papasok sa araw na regular holiday, special non-working holiday, hindi ba din? So yan, magandang paalala, sa ating nag-iisang labor law expert. Nakita ko yung post mo kahapon din syempre yung iyong labor law book, di ba? Ayan. So syempre sa ating mga kasangbahay na gustong mas matuto sa ating mga batas patungkol sa paggawa, meron pong libro si Dean Duca patungkol dyan. So wag pong kakalimutan. Ako na yung nag-plug din. Amongst the many books. Kasi kahapon ay 49th birthday ng Labor Code. Kasi November 1, 1974, na ipatupad ang Labor Code natin. So, kaedad ko ito. 1974. Talaga ba, Dean? Dean, di ba, paalala ko rin kasi sinabi mo nung nakaraan nating pagtatanghal dito, nung sinabi niyo po na siguro it's about time na i-overhaul na yung Labor Code dahil nga medyo kailangan na talaga, medyo... Kasi nga, di ba, ang nangyari parang piecemeal din. So, dapat siguro magkaroon talaga ng committee na talagang titingnan yung kabuuan ng labor code and how will it apply to what is going on now in our society. Kasi meron na pa din, di ba, meron na ngayon, uso na nga ngayon yung work from home. Marami sa mga employers, they opt to have employees na working from home kung hindi naman required yung physical presence in the office na hindi pa naman reflected sa labor code, hindi ba din? So magandang mapag-aralan nga yan. Oo. Tama yan, Attorney Mimi, kasi ang mga batas natin dapat naman ay angkop sa mga sitwasyon at nangyayari sa kasalukuyan. 1974 pa ito So for 49 years, hindi man lang nabago. May mga amendments, pero dapat siguro baguhin na rin natin kasi ang pinagbatayan nito, yung 1973 Constitution pa So kaya pag sinabi ng Labor Code na Constitution, yung 1973 ang nasa isip niyan So kaya dapat siguro talagang i-overhaul na ito. Nako, Din, kailangan ko rin matandaan yan para sana nga talaga maumpisahan sa Kongreso at talagang ma-push talaga yan kasi baka nga talaga, hindi baka, it's about time kasi ang dami na pong pagbabago na dapat masabayan na rin po ng ating labor code.
Ayan. Ako din ha, speaking of pagbabago, aba, may mga bagong ano bang tawag dito, bagong kakapanalo lang dito sa recently concluded barangay at SK elections din. So we congratulate po lahat ng mga nanalo. Finally, nagkaroon na rin ng election ulit din ng barangay at SK. Pero alam mo din ha, medyo matagal kasing na-postpone ito din, di ba? Nagkaroon ng ibang, parang I think 2 batas postponing the barangay and SK elections, and finally, nagkaroon na. At alam mo din ha, medyo nabahala ako personally kasi ang dami kong nakita sa news na parang may mga violence, no? Even in my town din sa Puerto Princesa, 2 precincts ang nagtigil ng botohan kasi talagang nag-aagawan daw po sa mga ballot boxes. Nako, napakagulo din. Pero finally, tapos na rin po. At ano naman ang masasabi niyo dyan din? Kumusta ba? Ito kasi yung barangay election na ito, no, may mga batas kasi na ipinagpapaliban ito lalo nung panahon ni Presidente Duterte kasi, naintindihan natin, nagkaroon ng pandemic, pero may desisyon ng Korte Suprema na pinapawalang bisa yung Republic Act 11935 na pinupospone na naman ng barangay election. Kaya ang naging epekto nito, Attorney Mimi, yung mga nahalal at nanalo ngayon, hanggang 2025 lang ang kanilang term of office sa halip na 3 taon, magiging 2 taon lang. Ayon dun sa desisyon ng Korte. Ayun. At saka yung mga karahasan, yung mga karahasan na ito sa election, alam mo, masyado kasi nilang pinipersonal at parang hindi yung kita, dahil wala nang masyadong kita dyan, Kaya lang yung influensya parang nagpapagamit din sa mga national politicians Oo, kasi syempre, kumbaga when we talk about grassroots din sa politics, ito talaga yung pinaka-grassroots kasi talagang barangay to barangay din. At saka alam mo naman din mainit, yung mga kakilala ko. Ako, may mga kamag-anak ako, yung mga kakilala ko, may mga tumatakbo talaga sa barangay elections, Medyo mainit sa dugo din kasi magkakakilala to mga to di ba? Magkakamag-anak, magkakaibigan, magkababata. So talagang medyo nagiging mainit kasi masyadong magkakalapit personally and talagang physically magkakalapit sila din. Oo. Tama yun, magkakamag-anak at magkakapit-bahay. Kaya yung mga perwisyo noon, gusto magserbisyo ngayon. Biglang maaasahan na lahat pag election din, Oo, malalapitan na lahat kapag election. Naku, wag naman po Biro lang po namin pag nanalo na. Oo. Kagaya nga na sinabi mo din, sasabihin nila nangako na nga, gusto nyo tuparin pa. Pero wag naman. Wag naman po ganun. Siyempre, tayo naman ay umaasa na yung mga nanalo dito sa barangay at SK elections, talaga namang magsisilbi sa kanilang mga kababayan, lalo na sa kanilang mga barangay. Kasi importante nga po, kagaya nga po ng sinabi natin din, ito talaga yung frontliners. Sila yung pinaka malapit sa isa't isa at pag nagkaroon ng problema talaga, ang madalas na tinatakbuhan ay yung barangay din, At napakalaki ng role ng barangay at SK officials natin. Mamaya sa pag-uusapan din natin din when we talk about the local government code. So, mas maintindihan sana natin kung ano yung role at importance ng ating mga bagong halal na barangay at SK officials. Din sinabay din sa kakaganap lamang po na barangay at SK elections, yun pong plebisito para maging highly urbanized city ang San Jose del Monte, kung saan ako nakatira din. Pero ito ay hindi nanalo. Hindi po nanalo ang yung goal sana na maging highly urbanized city ang San Jose del Monte. Di pa paano ba yun? Bakit ba nagkakaroon ng plebisito kapag ganito? Kasi di ba mayroon na po yung batas and then pagbubotohan po nung mga constituents na magiging affected ng lugar kung pabor ba sila dito sa pagiging highly urbanized city. At ano bang implications pag naging highly urbanized city din? Ang implikasyon kasi, Attorney Mimi, una may mga requirements, yung income requirement nila, annual income. At ayon dun sa batas ay 100 million ang income every year. Tapos yung kalang land area, yung population. Pa naging highly urbanized city ka kasi, lumalaki yung share mo doon sa internal revenue allotment. At syempre, tataas ang mga taxes dyan, ang general rule. At saka, kaya ang problema dito, ang inayawan ng probinsya, mawawalan sila, mababawasan yung land area niya kasi pag naging highly urbanized city ka, hindi ka na masasakop dun sa territorial jurisdiction ng probinsya Kaya malamang umayaw itong mga taga Bulacan kasi una, mawawalan siya ng kita kasi pupunta na lang dun sa city.
Pangalawa, yung land area niya at saka yung population medyo liliit dahil mapupunta dun sa highly urbanized city na. At ang problema pa natin yan, hindi na boboto ito doon sa mga sa mga provincial officials. Provincial, apo. So hindi na sila ayaw nila. Sakop supposedly ng governor ng Bulacan, hindi ba din? Oo. Wala nang disciplining authority doon sa mga opisyal ng highly urbanized city. So yun. Kaya pinaboto ang buong probinsya. Actually, ang may naalala kong piso dito at si Chairman Garcia yata ang abogado nung kasong ito nung sa partido sa Nueva Ecija ito, no, na dati-rati kasi hindi pinaboboto yung buong probinsya, yung mga involved lamang, pero dun sa kasong ito na si Chairman George ang abogado, sabi ng Korte Suprema dapat pabotohin yung buong probinsya kasi maapektuhan ng buong probinsya sa magiging resulta ng pagpatupad ng batas na ito. Tsaka yun kasi nakasaad naman talaga din sa ating batas, no, dapat talaga kung sino yung maapektuhan, may karapatan silang bumoto doon sa plebisito. Natatawa naman ako din na I find it ironic kasi nagkaroon din po ng plebisito sa aking probinsya, 'di ba? Sa Palawan, natalo din. Ay, oo. 'Di ba? Para hatiin ang Palawan into 3 provinces, natalo din po 'yan. So ngayon ako ba yung may samalas din, 'di ba? Ngayon naman natalo din. Oh. Mahirap kasi hatiin yung Palawan sa 3. No, mahirap pati sa 3 kasi yung Palawan, Palato, Palatri. Aba, hindi naman po pwede yun. Dapat Palawan lang. Palawan nga lang din, di ba? Ano ba yan? Oo, yan. So, hindi rin po yan nagustuhan ng mga taga-Palawan. Ganun po yan kasi din, di ba? Parang meron na kaagad na batas and then kailangan po magkakaroon ng pagboto yung lahat po ng maaapektuhan. So, through a plebiscite. So, ito nga po ay hindi nanalo. Ayan. Okay. On another news naman din, medyo may pagka-international naman ito. Nako, in-announce na po, I think 2 days ago, no, na magkakaroon po ng pagbisita dito ng official state visit ang Prime Minister ng Japan, na si Prime Minister Fumio Kishida. Yan. So, siya po ay darating bukas din, no? Bukas. So, tayo po ay naghahanda. Bagamat marami sa atin ay naka-long weekend. So, ito po ay matinding pinaghandaan syempre din kasi ito ay state leader na darating sa ating bansa para pag-usapan po kung ano yung mga concerns na in common sa bansa nila, sa Japan and also the Philippines. Ayan din. Oo. Tama yan, Attorney Mimi, kasi itong Japan, bagamat sinakop tayo nito no, ikalawang digmaang pandaigdig, ito ay matatag nating kapartner sa ating pag-unlad at lalo na yung mga issue sa West Philippine Sea. May common issue tayo dito with China kasi may away din ang Japan at ang China doon sa East Sea naman. So ika nga nila sa filosofiya, the enemy of my enemy is my friend. Pero kaibigan naman talaga natin ang Japan. Oo. In fairness din and I know for a fact na marami tayong mga projects dito, no, domestically na talagang pinupondohan at sinusuportahan ng Japan. So of course we're thankful, but yun nga, more importantly now, yung common goals and parang projections and yung mga ina-anticipate natin in the future, siguro maaaring mapag-usapan, no? And in fact, on November 4 din magkakaroon po ng joint session sa Congress para po pakinggan ang talumpati ng Prime Minister of Japan. So, bagamat Saturday and like I said, no, long weekend, yan po ay magaganap sa November 4. Ayan. Parang magandang development yan, Attorney Mimi. Para maipahayag din sa atin kung ano yung kanyang mga plano para sa Pilipinas. Kasi sabi ko kanina, matatag na partner natin ito, katulad ng mga infrastructure projects, di ba? At saka mas magaling itong mga Japanese kumpara dun sa mga Chinese. Kasi marami tayong mga airports at mga tulay, may kita mo may mga marker yan na Japan International Cooperation Agency ang tumutulong magpatayo. True. So, we are looking forward to that at sana naman ay maging positibo. At tayo naman, like I said din, all the preparations, talagang we're really doing our best. Security-wise, lahat ng kailangan po. Dahil again, this is the Prime Minister of Japan that we are talking about. Diba? Ganon din. Reciprocal naman, in as much as kapag ang ating presidente ay pumunta sa kanilang bansa or sa ibang bansa, ganon din yung paghahanda nila para ipakita yung hospitality din sa head of state na dadalaw sa ating bansa.
Speaking of, medyo maraming international activities ngayon na. Din sa November naman po magkakaroon ng APEC Business Leader Summit sa USA. Yan. So sa November, parang I think it will be around the 2nd to 3rd week of November. So marami pong iba't ibang representatives of different countries will be there. At kasama na po dyan, of course, ang ating presidente para dumalo sa APEC Business Leader Summit. Din, ano bang importansya ng APEC at ng mga ganitong summit na ito? May nakukuha ba talaga tayo dito, Din? Sa mga nakaraang karanasan natin, Atty. Mimi, marami naman talaga dahil nakakausap ng ating Pangulong iba't ibang mga leader ng iba't ibang bansa at naipapakita yung advantages at ng pumamumuhunan dito sa ating bayan. So maraming mga negosyo ang pumapasok, no? Na although magastos yan, kaya lang, siguro kailangan talaga nating mga pital para magkaroon ng mga bagong investment sa Pilipinas. Kasi isa yan sa paraan para dumami ang trabaho dito sa ating bayan. Para yung ating mga kababayan, wag nang dito na magtrabaho locally. So isa ito sa mga paraan para ma-promote ng ating Pangulo kung ano ba ang meron tayo sa Pilipinas para maengganyo yung ating yung mga foreigners na mag-invest dito sa Pilipinas. Yun, oo. Kaya importante din talaga din, no? At siguro yun nga, again, ito yung isa sa mga rare opportunities na yung mga world leaders will meet each other, no? At mapag-usapan, hopefully, in a very diplomatic manner, kung ano yung mga hindi pagkakaunawaan, kung may mga ganun din, at kung ano naman yung mga common goals and interest, mas mapalawak din naman din, no? So, kaya importante din. At syempre, lagi nating inaabangan, di ba din kapag aalis, no, magkakaroon ng official travel ang ating Pangulo, usually nagkakaroon niya ng departure statement, no? So bago aalis, i-announce niya bakit siya aalis, ano yung goals, and then arrival statement pagbalik. So maganda, napapanood naman po yan din. So maganda rin pong matutukan natin kung ano nga ba yung plano ng ating gobyerno, bakit kailangan pupunta dyan, at ano yung na-achieve going home, no? Para alam din naman po natin kung anong nangyayari dito sa mga foreign travels ng ating Pangulo at ng administration, kasi it's a delegation who will also join the President. Yun. Kasama, Atty. Mimi, ng Pangulo dyan, sa delegasyon niya, yung mga business leaders natin, mga private sector members at yung mga negosyante para makipag-usap doon sa mga counterparts nila sa abroad. So doon nabubuo yung mga partnership pagdating sa pamumuhunan. Kaya malaking bagay na nadadala nito sa ating bayan. Yun, oo. Thank you. At buti naman din talagang sana nga magbunga ng matindi dahil after the pandemic, syempre talagang pare-pareho naman din, no? Talagang nag-suffer ang iba't ibang bansa at syempre kasama na tayo doon, and we want nothing but syempre mas mapaahon yung ating bansa at matulungan ng ating mga kababayan. Ayan. Ako, speaking of kababayan din, bakit naman nag-end tayo na medyo malungkot, ha? Din, syempre, no, may mga Pilipino tayong mukhang marerepatriate at na nakita sa Gaza Strip, no, dahil tuloy-tuloy pa rin po yung conflict na nangyayari diyan sa pagitan ng Israel at ng Palestine din. Alam mo din, talagang to be honest, itong issue na to, this has really affected me personally kasi I mean to see the posts on social media, yung mga videos din, no, parang I'm trying to reconcile in my head papaano ba na-justify yung ganito na kasi ang nangyayari pa din mas masama yung ginawa niya. Siya yung nauna. Parang ganun din talagang naapektuhan ako kasi as an individual, as a human being, hindi ko maisip papaano no yung mga babies din, 'di ba? Talagang sila yung pinaka-naapektuhan ng civilian. So, I mean, how do we parang find light into all this din? At syempre, ano ba yung kalagayan ng ating mga kababayan dito sa nangyayari na ito sa Middle East? Alam mo, Atty. Mimi, ang nasa international law kasi, bawat bansa ay merong recognized right to self-defense. Ito ang sinasabi ng Israel na inunahan nyo kami, kaya gumaganti kami. Pero ayon naman sa Article 2, Paragraph 4 ng UN Charter, yung Constitution ng United Nations, hindi ka dapat gumamit ng dahas para isettle ang conflict. Kaya lang, alam mo, masalimuot na issue ito. Kaya nga kahit ang Security Council ng United Nations hindi makakuha ng unanimous decision para kundinahin o suportahan itong gera ng Israel. Kasi kung titingnan natin, let's be objective, nananahimik naman itong Israel nung sumugod itong mga terorista at medyo hindi maganda yung ginawa.
dahil hindi yung mga military at pulis lamang ang tinarget, pati mga civilians na nagkakaroon ng kasiyahan sa panahon yan. Nung time na na-attack yun, it's a holiday. It's a holiday in Israel din. So sinasadya talaga. Oo. Yun nga, terorismo ito at hindi ito valid cause. Naintindihan natin yung cause ng ating mga Palestino, pero yung paraan ng pag-atake nila sa Israel may katraidoran, 'di ba? Holiday, nagkakasayahan ng mga tao, aatakihin mo yung civilian, at saka hindi pinapayagan sa international law at sa mga Geneva Conventions on the Laws of War yung pag-atake sa civilian at pango-hostage. So hindi ito tama. Kaya lang meron tayong prinsipyo na proportionality. Yung ginagawa ba ng Israel ay proportionate pa doon naman sa ginawa sa kanya. So yan ay isang tanong na factual at hindi natin masasagot na sa ganitong paraan lamang. Grabe. Kaya nga din, 'di ba, kapag ka-war, walang nananalo din. Walang nananalo. Kawawa yung mga civilians talaga. And naku, talagang ako on a spiritual level, talagang naapektuhan ako. Talagang paminsan talaga hindi ako makatulog, iniisip ko kung bakit, ano na bang nangyayari sa mundo, no, na na-justify natin yung ganito. At ang dami nga pong, yung iniisip ko, yung mga bata din doon ako mas naapektuhan, no, na ayoko nang basahin yung mga headings ng nangyayari sa kanila, kung ano yung ginagawa to justify, and yung sinisigaw pa din, no, na para bang inaalaw ni God kahit sino pa yung tawag mo sa Panginoon mo, para i-allow niya to at i-celebrate mo yung ganitong act. Parang grabe. So sana dahil alam mo, yes, din. Alam mo, Attorney Mimi, violence is violence. No matter how yung paraan mo, yung cause mo, pag dinaan mo ito sa violence, hindi tama. 'Di ba? So gusto mo ng freedom, pero kaya alam mo ganito, Attorney Mimi, yan sa kasaysayan ng daigdig, one man's terrorist is another man's hero. So, pag nanalo ka, hero ka. Pag natalo ka, terorista ka. Parang ganyan, di ba? Naalala mo si Nelson Mandela. Yes, opo din. Ay, grabe. I mean, kinikilabutan talaga ako. Pero, I mean, kailangan din natin ma-process to, no? Kasi parang at the end of the day, tayo ay, di ba, parang one humanity naman. Lahat pa rin tayo ay interconnected. So, to the best we can, siguro ipagdasal na lang din natin na maayos na to at, di ba? I mean, matulungan tayong lahat however way na matutulungan tayo ng ating Panginoon din. Kasi this is beyond us talaga din. At saka sana wag nang lumala pa at lumawak yung sitwasyon kasi baka magkampi-kampihan na yung mga bansa. Delikado ito, no? At baka lumawak pa, wag naman sana, no? At sana makonfine na lang doon at matapos na. Yes. Nako, masyadong mahabang usapin to din na talagang yun, let's send it at that. Sana maging maayos na para sa ating lahat, no? At patuloy tayong mananalangin para sa ating mga kababayan din na nandoon sa lugar. Ako, in fact, may pinsan ako na nasa Israel, kaya I mean, I'm keeping in touch with her din kasi syempre nag-aalala din ako. But maraming mga Pilipino talagang pinapauwi na din, no? Lalo na yung nakita ko sa news, merong 2 doctors na naitakas mula sa Gaza Strip at pinapauwi na nga po, na nailigtas naman na po. So, patuloy tayong nananalangin para sa kanilang kaligtasan. At mabuti naman, at pasalamat tayo, Atty. Mimi, at nagbukas na yung border ng Egypt, makakapunta na sila sa Egypt at finally, baka makauwi na sa Pilipinas. Ay, salamat. Tama din, tama. Hi! Ayan, napakabigat naman ang ending natin. Pero ayan, dito naman tayo din sa Legally Yours. Sumagot muna tayo ng ilan sa mga katanungan ng ating mga kasambahay na of course talaga may mga hinaing na legal. Ayan, ito po ang katanungan mula kay Chiki. Ayan, ang tanong po ni Chiki. May asawa na po ako at hiwalay na kami ng tinitirhan. Nagkaroon po ng ibang babae ang asawa ko at ibinabahay pa po niya. Ako po ay nagkaroon ng anxiety dahil sa ginawa nila. Ano po ang pwede kong gawin? Pwede ko po ba silang kasuhan? Ayun din. Nako, grabe naman ito, Atty. Mimi. Kung magkakaso ka, unahin mo na yung VAUSI, Violence Against Women and Their Children. Kasi sinasabi niya, nagkaroon ng anxiety, pwedeng emotional violence or emotional abuse.
At grabe naman, dinala pa talaga sa bahay, ano? Binahay talaga din, oo. Binahay pala. Tsaka din ako, yun yung paulit-ulit ko ding ini-emphasize dito sa ating programa din, no? Kasi marami sa ating mga kababayan, ang tingin nila ay kapag halimbawa ay nagsasama na sa isang bahay, 'di ba sa legal parlance, common law spouse, pero hindi po kayo mag-asawa, 'di ba? Under our existing laws, hindi po kayo mag-asawa. So, hindi po natin pwedeng exercising right nung may asawa dahil kayo po ay hindi kasal under our existing laws. In the same manner din, kung kayo ay maghiwalay, pero kayo ay kasal, hindi po kayo naghiwalay, no, bilang hindi matatay, hindi maputol yung juridical tie between the both of you as husband and wife just because hindi na kayo nagsasama. So meron po tayong proseso na kailangan pagdaanan, kailangan po court ang magde-declare na isinasawalang bisa ng inyong kasal. So yun kasi din minsan isip nila, ay kung hindi na kami magkasama, hindi na kami kasal, pwede nang magpakasal sa iba, pwede nang makipag-live-in sa iba. So hindi po ganun yung din, di ba? Okay, ganun palagi ang tanong, Attorney Mimi, na na-encounter natin, ano? Mga 5 o 7, 10 taon na po kami di nagsasama, pwede na po ba akong magpakasal? Naku, hindi po. Hindi kayo maaaring pilitin ng korte na magsama kung ayaw nyo, dahil pag ayaw at ipinilit nyo, abay masasaktan ka lamang. Pero hindi ko kayo po pwedeng maghanap ng bago. At kung magsasama kayo ng bago, abay assuming lang ho yan. Sa ating mga batas po, tama si Attorney Mimi, na kayo lamang ay mag-asawa kung kasal kayo. Pag hindi ho magkasal, ay hindi mag-asawa. So, wag pong malilito at ito kasi baka nalilito si Chiki na dahil hindi na sila nagsasama, may karapatan pa ba siyang magkaso kasi siya ay nagkakaroon nga ng anxiety dahil may iba na palang kinakasama yung kanyang asawa. So kagaya ng sinabi ni Dean, definitely no, napakalakas nung vowsy natin, no, yung RA Republic Act 9262 at talagang magpa-fall under emotional violence itong sitwasyon na ito din. No? So pwede po siguro payo natin kay Chiki, pumunta na siya sa piskalya para magsampa ng kasong violence against women and their children. Yun, nako. Ayan, Chiki. At ito naman ang pangalawang katanungan mula kay Jose. Hello po, attorneys. Halos 5 taon na po akong service crew sa isang fast food chain. Tinanggal po ako ng manager ko dahil sabi niya ay may nagrereklamo daw po sa akin na customer dahil binastos ko daw po. Wala po akong maalala na may binastos akong customer. Tinatanong ko sa manager ko kung sino. Ayaw niya ibigay ang pangalan dahil privacy daw ng customer. Ano po ang dapat kong gawin? Nako, yan din ang katanungan, Jose. Okay, Attorney Mimi, ganito yan. Kung talagang tinanggal na siya at hindi na siya pumapasok, hindi na siya sumusweldo, eh magsampa ho ng kasong illegal dismissal sa labor arbiter ng National Labor Relations Commission. Kasi para matanggal ang isang empleyado, katulad niya, 5 taon na siya dyan, eh kailangan merong cause at merong due process. So pinagpapaliwanag dapat siya, binigyan ng pagkakataong magpaliwanag at patunayan na may kasalanan ba o wala. Ngayon sa tema ng kanyang tanong, ay mukhang hindi natupad itong cause and due process na ito. So magsampa ho ng kaso sa labor arbiter, libre naman yan. Yun, din. At saka ako paalala ko rin din lagi sa ating mga kasambahay, no, lagi pong maghanap ng ebidensya din, no. So halimbawa kung may payslip, kung may ID, lagi pong hahanapin kasi para mapatunayan din po na kayo talaga empleyado, no. Kung kailan kayo nagsimula, kung maaaring mahanap din, kung may kontrata, hanapin din po kasi makakatulong po talaga yan later on kung magkaroon ng problema. Ayun. Pero kagaya ng sinabi ni Dino, may dagdag ko lang, Attorney Mimi. May dagdag ko lang, Attorney Mimi, kapag pinagtatrabaho kayo, humingi kayo ng kopya ng kontrata. Kasi karapatan niyo po yan. Diba? Kasi paano malalaman ng terms and conditions kung wala kang kopya ng kontrata? So karapatan niyo yun. Huwag kayong matatakot na manghingi yan. Karapatan niyo yan sa ilalim ng batas. Agree din. Oo. Karapatan yun. So, kagaya ng sinabi ni Din, hindi dapat matakot. At saka talaga din, dapat talaga, di ba, bago ka magsimula, binibigyan ka ng kopya ng kontrata. Kasi alam mo dapat kung ano yung terms and conditions na
You are signing yourself away into doing, di ba, for X number of years, no? So alam mo dapat ano ba yung mga ipinagbabawal, ano ba yung mga pwede, no? So dapat nababasa yan bago nga mag-sign ng kontrata. Dapat nga din may pagkakataon na may review, di ba? Basahin mo kung ano ba nakalagay sa kontrata bago ka pumirma. Ganun po yung ideal. Kagaya ng sinabi ni Dean, kung kayo po ay nagtatrabaho, humingi po ng kontrata kasi lagi pong mayroon dapat yan. Obligasyon po yan ng employer, hindi ba, Dean? At karapatan niyo pong humingi ng kopya at magkaroon ng kopya ng inyong kontrata. Ayan. Ito naman din ang katanungan ni Arman. Ayan. 3 po kaming magkakapatid at nasa edad na 50s at ako ang panganay. Namatay na po ang tatay namin at may iniwan na bahay sa amin. Dapat po ba akong umalis sa bahay na iniwan ng tatay namin kahit na wala naman siyang iniwan na testamento? May titulo naman po ang lupa at nakapangalan sa tatay namin. Pinaalis po kasi ako ng asawa ng kapatid ko sa bahay ng tatay ko. Ano po kaya ang pwede namin gawing aksyon? Yan. Naku din. Okay, ito talaga ito talagang mahirap, Attorney Mimi. Ano? Yan paboritong laro doon ng magkakamag-anak, agawan lupa. Yes. O kaya agawang bahay. Naku. Sad but true. May papayo natin dito kay Arman, sa ilalim po ng ating Kodigo Sibil, kayo ay tagapagmana ng inyong mga magulang. So, hati kayo dyan, equal share. Ngayon, walang pwedeng magpaalis sa iyo kung ayaw mong umalis kasi mayroong kang bahagi dyan sa property na yan. Kung di kayo magkasundo, mas mabuting idulog niyo muna sa barangay. Dahil ito naman ay away o di pagkakasundo ng pamilya, kaya itong lutasin ng ating lupong tagapamayapa, lalo't masipag pa si Kapitan, dahil kapapanalo lamang. So dali na muna kaagad ito sa lupong tagapamayapa. True Dino. Yan. Ganyan po ka-relevant ang ating mga barangay kapitan, no? At ang mga nahahalal sa barangay, talagang yung mga ganyang problema ay kung maaari po ay madala sa kanila para merong objective third party, no? Na mas makapagbibigay ng payo sa inyo. Kagaya ng sinabi ni Dean, lahat po kasi kayo doon ay may karapatan. Lalo na po ang nagpapaalis din yung asawa daw ng kanyang kapatid. Hindi man lang yung kapatid niya, no? Yung asawa ng kapatid, mas mahirap. Oo. So, mas magandang mapag-usapan po. Kasi nga po kung tutuusin, under our existing laws, pantay-pantay po kayo ng karapatan dyan. So, hindi naman dapat paalisin. Mas magandang pag-usapan kung paano ba yung magiging hatian. Kasi lahat nga kayo ay may equal right. Co-owners, diba din? Co-owners kayo ng naiwang ari-arian ng inyong yumaong tatay. Ayan. At maidagdag ko lang Attorney Mimi, nasa ilalim kasi ng batas natin, ang lupong tagapamayapa ay walang kapangyarihan na mag-utos kung ano ang dapat gawin. Pagkakasunduin lamang. Ngayon kung talagang hindi na sila magkakasundo matapos ang ilang mga pagdinig ng lupon, kailangang humingi na siya ng certification to file action at dumulog na sa isang abogado para ma-file na sa korte ang usapin. Kasi ang purpose o ang layunin lamang ng lupong tagapamayapa pagkasunduin. Pero kung hindi magkakasundo, hindi pwedeng magbigay ng utos ang lupon. Ang magagawa lamang ay bigyan ng certification to file action at idudulog na sa ating mga korte. Yun. Pero sana naman din sa kasong ito ni Arman, wag naman po sana mangyari yun kasi ang hirap din kapag magkakamag-anak pero yun nga, sad but true. Lalo na sa mga probinsya din, no? Talagang kagaya nga ng sinabi mo, mahilig sila ng laro na agawan ng lupa, no? Ganun talaga. Sad but true. Kaya nga lang, syempre magkakamag-anak, sana naman po mapag-usapan niyo po kay Dexter Arman, sana mapag-usapan niyo na maayos at ma-resolve din po itong difference na ito. Ayan, ako din sa mga may nais humingi ng payong legal, pwede po kayo mag-message sa ating Facebook page. Hanapin lamang po ang Huntahang Legal o mag-text sa 0925-355-5778. Ayan, ganun lang kabilis din. Nagbabalik na tayo dito sa Huntahang Legal. At kagaya ng aking nabanggit ng bahagya kanina, ang ating pag-uusapan ay yung general principles ng tinatawag nating local government code. Ayan din nalala ko ng law student ako, nasa CODAL pa yan kasama ng
1987 Constitution, no? Akala ko nung una mahaba yung 1987 Constitution. Yung Local Government Code pala yung mahaba din. So yan, medyo makapal-kapal. Oo, mahaba-haba itong Local Government Code. Kaya siguro general principles at siguro din yung related lang sa kakaganap na barangay at SK elections din. But basically, ano ba yung nakapaloob dito sa tinatawag nating Local Government Code din? Itong local government code natin, Attorney Mimi, yung Republic Act 7160 na itinuturing na Biblia ng ating mga gobyernong lokal, ito yung sinusunod ng lahat ng local government units dapat sa pagpapatupad ng mga batas doon sa kanilang nasasakupan. Ito naman ay ayon sa ating saligang batas sa konstitusyon, na ang local government natin ay merong probinsya, merong city, merong munisipyo, at saka merong barangay. At saka meron daw mas malaki sa city, pero hindi naman utso, kundi yun. So ito ang... Sige po. Sige po. Naalala ko lang. Ito yung batas na sinusunod natin. Paano pamumunuan itong mga lokal na pamahalaan. So, naroroon yung kanilang delegated powers tulad ng police power, power of eminent domain, at yung power of taxation na napakahalaga para naman makakuha ng pondo ang mga gobyernong lokal. So, kaya napakahalaga rin po sa mga mamamayan na pipiliin natin talaga yung mga taong ihahalal natin dyan sa mga posisyon para mapaglingkuran tayo ng maayos. So, yun ang kwan dyan, ang pinaka-prinsipyo nito. Local government autonomy at responsibility to the constituents. Oo. In fact, dyan din nakalagay kung ilang percent ng budget, ng national budget ang mapupunta sa respective, ito yung halimbawa, provinces, municipalities, cities din, no? So, nakalagay din dyan. Tapos, yung anong gagawin kapag nagkaroon ng vacancy, di ba? Sa mga local elected positions, kung sino ang papalit, di ba? At marami pang iba, napakarami pa ng... Kaya nga, kagaya na sinabi ko din, ang kapal yung local government code. Yes, din. Oo, 536 sections yata yan. Pagkatapos, yung paraan ng pagkolekta ng mga buwis, Attorney Mimi, katulad ng yung local government taxation, yun ang mahalaga dyan, yung pinag-aagawan dyan Kasi pera ang involved dyan Di ba? Yung real property tax, yung mga business permit, yan. So lahat yan pwedeng pagkakitaan ng local government. Tsaka din syempre alam natin ito, yung Mandanas ruling, di ba, na talagang sinasabi yung 40% share ng ating local government units, no, will be based on national taxes, hindi lang internal revenue taxes, no? Kaya hindi na raw nata na daw yung tawag din, no, national tax allotment or allocation, hindi lang internal revenue allotment. So, ibig sabihin din, mas malaki na yung makukuhang share ng local government units in accordance pa rin doon sa computation ng local government code, but yung tax base will be a lot bigger. Kaya talaga namang din, talagang matindi, no, kapag sa local government units, no, talagang din, no, even the nationally elected politicians, no, marami dyan, may kanya-kanyang tinatawag na baluarte, no, sa kanilang mga iba't ibang local government units. Kasi nga daw, all politics is local. Ika nga din, ayan. Din talagang, yes din. Tsaka Attorney Mimi, alam natin din nga yung sinasayang Mandanas ruling na dapat automatic i-release yan Hindi yan pwedeng i-withhold ng national government. So lahat na nakukolekt ang taxes ng national government, may corresponding share ang mga local government units. Kaya ang iba gusto talaga maging city, ma-convert into city. Kasi mas malaki yung share nila para sa munisipyo lamang. Oo, yan yung mga bagay na, di ba din, medyo tricky kumbaga. Pero yan yung ilan din sa motivations. Kasi pag nakita mo talaga, yung competition, yung makukuha na share, magkakaiba, no? Base nga, syempre, sa classification ng local government units. But nevertheless, no, napakalaki. Kasi nga parang, di ba, ang goal nga talaga, di ba, kagaya na sinabi ni local autonomy, no? So talagang may kanya-kanyang powers. In fact, di ba, general supervision lang ang ating executive kapag sa ating local government units, no? So hindi pwedeng i-alter yung desisyon ng mga local chief executives din, di ba? Ay oo, Attorney Mimi, at saka ang kapangyarihan ng Pangulo ng executive doon sa mga local government officials ay hanggang suspension lamang.
Kung sila ay tatanggalin, aba kailangan po natin ng court order. Yan ang sabi ng Korte Suprema dun sa matagal ng kaso ito yung sa Lalima versus Gingona, no? Na pagtatanggalin mo ang isang locally elected official, abay kailangan diyan ng court order at hindi po pwedeng ang presidente ang magtanggal. Kasi nga meron silang direct mandate from the people. So alam mo, Attorney Mima, idagdag ko na rin na kung babasahin ang ating mga local chief executives, magmula doon sa gobernador hanggang doon sa barangay kagawad, yung kanilang mga kapangyarihang ibinibigay sa ilalim ng local government code, parang hindi na natin kailangan ng sinusulong na federalismo dati. Kasi nandun na lahat ng kapangyarihan nila at gagawin lang nila ito. Kaso ang problema natin dito, Attorney Mimi, baka pwede ka mag-survey o tayo mag-survey, ilan ba sa mga locally elected officials ang nakabasa na ng kabuuan ng local government code? Nako, yun. Yun ang problema din. Diba, hindi kasi siya, isa pa sa nakalagay sa local government code, yung qualifications din, diba, ng pwedeng kumandidato bilang isang local chief executive. At wala namang nakalagay sa qualification na kailangan alam yung local government code. Pero sana din, no? Napag-aralan dapat kasi requirement, ano? Oo, kung pwede lang sana din, no? Pwede naman amyendahan, no, yung local government code kasi nga po talaga namang very crucial, no? Kagaya nga na sinabi ko, ako yung naging isang law student at ngayon abogado, talagang nahihilo ako kakabasa ng provisions ng local government. Hindi siya ganun kasimple din, ha? So, siguro naman, mas maganda rin na yung ating mga kumakandidato at nangangarap na tumakbo bilang local chief executive, ay alam naman kahit papaano at the bare minimum din yung provisions na nakalagay sa local government code din. Oo. At may dagdag ko lang, Attorney Mimi, siguro kung hindi natin kayang palitan yung kwalifikasyon nila na able to read and write lamang, baka pwede nating hilingin doon sa Komisyon ng Wikang Pilipino na isalin sa iba't ibang wika ito para maunawaan ng mga local chief executives. Ayun, sa bagay din, no? Kasi kaiba-iba talaga, no? Kasi napakalawak ng ating bansa at archipelago. So, iba-iba yung lingwahe talaga. So, dapat nga din, no? So, paano nga ba yun, di? Baka pwede ngang mailapit at may sulong talaga, no, di? Para maisalin sa iba't ibang lingwahe. Baka pwede na natin i-request yung Komisyon sa Wikang Pilipino dahil yun naman ang kanilang kapangyarihan at obligasyon. Baka isalin nila sa iba't ibang wika magmula dun sa Wayami hanggang sa Luwag. Nako, oo nga din, pero nako, sana they're up to the challenge din, ha, kasi syempre alam mo naman din, nako, talagang matrabaho ito, talagang madugo, pero kung talagang desidido, kung gusto may paraan talaga din, di ba? Kung ayaw may dahilan. May dahilan. May dahilan. Dina, balikan ko lang ng konti. Ito nga po, kanina na-discuss nyo na very briefly, no? Ano nga ba yung rules? Ano nga ba yung kapangyarihan ng isang elected barangay official at ano nga ba yung kanilang mga benefits din kung meron at paano naman po yung sa SK din? Kasi alam mo din, ha, matagal ko nang nadidinig na dapat daw buwagin na yung SK na yan. Hindi naman daw nakakatulong yan, no? Ayan. So simulan natin din sa barangay. Sa mga barangay officials, ano ba yung karapatan, mga obligasyon ng ating mga barangay officials? Okay, ang pinagmulan nito, Attorney Mimi, yung panahon pa ng mga Kastila ng mga baryo. Nung panahon ni Presidente Marcos, yung tatay, kinonvert ito sa barangay. Nagaling naman doon sa salitang balangay, yung bangka na sinakyan daw ng ating mga ninuno bilang komunidad. Ngayon, ang trabaho talaga ng barangay, ang pinakauna dyan ay peacekeeping doon sa kanilang sasakupan. Di ba? May mga gulo dyan, ang barangay ang taga-ayos, yung kalinisan, at yung kapayapaan in general, at saka yung pagkakasundo ng mga magkakabarangay. Kasama din dito, nakakapangolekta din ang mga local taxes sa mga barangay, Attorney Mimi, di ba? May mga barangay clearance ka dyan, mga barangay certificate. Yan. So, trabaho nila ito. Generally, yan ang mga obligasyon nila sa ilalim ng local government code at mga umiiral na batas. Ayan. Din ako itanong ko lang, ha, kasi nakikita ko ito sa maraming mga subdivisions, no. Yung iba pong mga barangay ay nagsasara ng mga daan. Pwede po ba nilang gawin yun, no? Dito, nakasarado ito. Dito ka lamang pwedeng dumaan, dito bawal. O kaya ay nanginingil. O pagdadaan kayo dito sa aming lugar, kailangan magbayad ka ng 5 piso o piso. Pwede po ba itong gawin ng ating mga barangay officials?
Nako, Attorney Mimi, tingin ko hindi po pwedeng sila ang magdesisyon na ipasarado ang mga kalsada, no? Lalo na ito ay mga, may classification kasi yan, may mga national road, municipal road, ay wala ito sa kapangyarihan ng barangay na ipasarado yan. Much more, mangolekta sila ng toll fee, ano? hindi po pwede. Kaya lang, may mga ordinansang ipinapasa ang ating mga munisipyo at mga lungsod na kapag ka may mga ganitong sitwasyon, pwede silang mangolekta doon sa mga kalsadang ito. Pero hindi lamang ito ordinansa ng barangay. Kasi hindi naman pag-aari ng barangay kalsada. So dapat may municipal or city ordinance ito o kaya provincial ordinance. So yan ang pwedeng gawin dyan. Ngayon, may mga barangay kasi na ipinapasarado ang kalsada kasi magkakaroon ng piyesta, magkakaroon ng palaro, ba, may burol. Nako, malaking istorbo minsan ito sa ating mga kababayan, lalo na't dinadaanan ng maraming sasakyan at mga tao itong kalsada. So hindi siguro pwedeng gawin yan. Yun. Ako, maganda yung paalala din ha, kasi syempre mga bagong halal na ating mga barangay kapitan, baka biglang sobrang lakas naman ng loob, no? Paalala din po, busina din ng konti din ha. Syempre, hindi naman lahat ay all-powerful ka sa iyong barangay. So, dapat pa rin ay naaayon sa batas kung ano yung in-exercise nating powers din. Ayan. Sinabi mo rin kanina din ha, 'di ba? Syempre hindi naman malaki ang kinikita ng ating mga elected barangay officials. Papaano nga ba din ang kita? Ano ba yung sweldo? May sweldo ba o allowance ba? May stipend ba kapag ikaw ay na-elect as a barangay official? Kasi kagaya na sinabi mo din, hindi naman talaga malaki yung nakukuha nila, pero talagang nagpapataya na halos sa mga tao para manalo sa kanilang mga barangay din. Allocation nito, Attorney Mimi, depende sa laki ng barangay at populasyon at depende rin dun sa income ng munisipyo o city na nakakasakop dun sa mga barangay. Kasi proportionate yan. So wala talagang specific. So parang allowance lamang ito at hindi talaga sweldo. Kaya lang, bakit sila nagpapatayan nga sa ibang lugar? Kasi, Attorney Mimi, yung impluensya, yung mga national at local politicians na ginagawa silang mga tao. Kasi doon manggagaling yung boto eventually pagdating ng national at local elections. Agree din. Yun talaga, yun yung mga hindi written sa ating batas, no? Pero ganyan talaga yung nangyari sa katotohanan din, no? Nagiging ganun ka-powerful kasi nga po talagang na-identify din ng mga politicians kung sino yung, halimbawa sasabihin nila, itong kapitan dito, hawak natin to. Ito, hindi. Medyo kailangan nating ligawan ng konti. And so on and so forth. So napaka-laki in a way ng influensya, no? Talagang nabibigyan din sila ng VIP treatment, kumbaga din. Ayan. At saka ito naman ha. Sige din. Yung idagdag ko lang, Attorney Mimi, kasi meron niyang Association of Barangay Council, yung presidente niyan ay automatic na magiging councilor doon sa sangguniang bayan o sangguniang panlungsod. Oo, ganun pala yun din, no? Naku, grabe yun kung ikaw ang naging head niya, no? Lahat ng mga barangay kapitan, medyo matindi. Oo, matindi. Kasi ang dami niyan din, no? So, talagang, I can only imagine kung gaano kalaki. Kasi yung mga, di ba, meron ding mga councilors league, no? Mga iba't ibang league, no? So, kapag ikaw ay naihalal dyan, talagang medyo matindi din ang caliber din, no? Talagang pwede ka mag-wield ng power. Medyo mawawala na tayo ng oras. Gusto ko talagang mai-discuss nyo din. Paano naman po yung mga sangguniang kabataan? Ano ba ang kanilang kapangyarihan at ano ba yung kanilang mga obligasyon din? Basically, Attorney Mimi, ito yung local version o smaller, younger version ng barangay. At tingin ko sa panahon ngayon, relevant na ipaalala natin na nagpasimuno nito yung panahon pa nung kabataan ni Senadora Amy Marcos. Siya dati yung kabataang barangay ang tawag noon. Parang narinig ko lang ito, hindi ko na inabutan. Ano? Ibang generation ngayon, na yun din. Ang trabaho nito, tanggunian, para dun sa kapakanan ng mga youth. At bakit mo hanggang kaanong edad ang mga youth? Hanggang 30 years old lamang. So kaya kapag kayo mga botante, 30 years old pababa, medyo marami binoto nila kasama yung SK.
Kaya lang alam mo, sa katotohanan, Attorney Mimi, para hindi naman nararamdaman ng mga kabataan, bukod sa paligan ng basketball, ang ginagawa nito sangguniang kabataan. Di ba? So dapat naman siguro i-assert nila, kasi may pundo rin yan, gumawa rin sila ng mga programa para sa kapakanan ng mga kabataan. Tulad nung para sa mental health, halimbawa. Kasi maraming kabataan ang nagkakaproblema sa mental health nila. So siguro magandang pag-isipan nila ito. Ayun, nakakatuwa naman din nabanggit niyo yan. Kasi totoo nga, nagiging running joke na tuloy na yung mga nananalo sa SK, magpapaliga lang na magpapaliga. Tama, pero I mean, if you have a vision, sana naintindihan mo rin yung problema ng mga kabataan ngayon. Kasi I mean, in this day and age na kumbaga, advanced na din, no, compared nung kayo'y lumalaki at nung ako'y lumalaki din, no, grabe, iba na ang teknolohiya ngayon din. Aaminin ko na din. Diba? Iba na talaga yung teknolohiya. Pero bakit ganun hindi na-address? No? Parang napakataas nung ngayon na naging yung alertness natin, awareness palaga. I mean, sa mental health, no, ang daming mga napakataas ng suicide rate. No, yung pag-inflict ng self-harm. So bakit? Sana ito yung mga bagay na ma-address din ng mga bagong halal na SK officials para matulungan din yung kanilang mga kapwa kabataan. Dahil totoo naman din, di ba, naniniwala tayo doon, ang kabataan ng pag-asa ng bayan. Talagang kung malilinang natin ng mas matindi, no, yung kabuang kalusugan ng mga kabataan, talagang malaking tulong yun dahil sila na later on ang magli-lead sa ating bansa, no? So sana po ay matulungan sila ng ating mga may dagdag ko lang, Attorney Mimi, sabi nga nila, it takes one to know one. So dahil mga kabataan ito, dapat alam niyo yung problema niyo, na yun din ang problema ng mga kapwa niyo kabataan. So dahil nasa SK kayo, yun ang i-address ninyo. Diba? Para mas mapakinabangan naman yung inyong posisyon. Yun, agree din. So, nako din, wala na tayong oras, no? Parang talagang we barely touched yung ating local government code again sa sobrang kapal niyan. But natutuwa ako din. Natutuwa talaga ako pag kasama ko si Dean Duca. Parang feeling ko law student pa din ako. Ang dami kong natututunan pa rin kay Dean. Dean, maraming salamat sa laging pagsama sa akin dito sa Puntahang Legal. Sana huwag kayong magsawa. At talagang we are so thankful talaga lagi dahil lagi kayong nandyan para sa amin dito sa Puntahang Legal. Ayan, again, thank you very much din Cecilio Duca. Dean, baka kayo ay may babatiin, may pasasalamatan na ipa-plug. Please go ahead po. Maraming salamat, Attorney Mimi, sa pagkakataong makasama ka at ang ating mga kasambahay. At bago tayo magtapos, binabati ko lang yung nanay ng aking mga anak, si Carol, nakikinig, yung aking panganay na anak, si Nika, at saka yung aming auntie, si Auntie Betty, na galing sa Australia. Welcome back to the Philippines, Auntie. Si Auntie Lisa at saka yung kanyang asawa, si Uncle Eli, at yung mga kasamahan natin sa School of Law ng University of Makati at saka sa buong University of Makati at the City Government of Makati. At sa mga estudyante natin sa law school, magandang umaga sa inyo at nag-check ako ng papel ninyo ngayon.